Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay sa lahat po ng dako na naabot po ng tinig na inyong lingkod. Tayo po ngayon ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos, at bago po natin simulan ang atin pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Ama namin na ang tahanan po ay nasa itaasa ng mga langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli ay amin pong mapag-aaralan ng inyo pong mga banal na salita. Naway kami po ay samahan ng inyo pong banal na espiritu at puspusin ng karunungan at kalaman na nagmumula po sa inyo. Naway kami po ay tulungan na makapag sa kabuhayan ng mga mensahe na amin pong matutunghayan. At tulungan na po ang bawat isa sa amin na maging handang sumunod at ipasakop ang aming mga sarili. Inyo na pong ipagpatawad ang amin pong mga pagkukulang at pagkasala sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Ngayon po mga minamahal na mga kapatid ay atin pong tutunghayan ng isang pag-aaral patungkol pa rin po sa Sabat. At ito pong pahingilin ng Sabat mga kapatid ay isang mahalagang bahagi ng atin pong pagsunod sa ating Panginoon, sapagkat ito po ay kanyang ipinag-utos na ingatan ng kanyang mga anak. Ngunit bagaman ang utos na ito ay para sa ating ikabubuti, pero dapat tayong magkaroon ng tamang pagkaunawa sa pangingili ng Sabat. Ano ba ang atin pong naunawaan sa pangingili natin ng araw ng Sabat? Iniisip po ba natin na sa pangingili natin ito, tayo po ay maliligtas? Iniisip po ba natin na sa pamagitan ng good works o atin po mga gawang mabubuti, tayo po ay maliligtas? Iniisip po ba natin na sa pamagitan ng tamang pangingili nito, kagaya ng hindi pagluluto sa araw ng Sabat at pag-iwas sa iba pang mga gawain na ipinagbabawal ng Biblia, ay tayo po ba'y maliligtas dahil sa pagsunod sa utos ng Diyos kaugnay sa mga bagay na ito? Nawa ay maging malinaw po sa atin ang patungkol sa tamang pahingili ng Sabat at kung ano po ang layunin na ibinigay po ito ng Diyos para po sa tao. Kaya ngayon po mga minamahal na mga kapatid, ang atin pong pag-aral ay pinamagatang Skipping the Sabbath, Salvation by Works. Ang pahingilin ba ng Sabat ay kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa? Ngayon atin pong babasahin ang atin pong susing talata sa Hebreo, Kapitulo 4, talatang 9. Sa English Bible ay ganito po ang sinasabi: There remaineth therefore a rest to the people of God. Sa English Bible po mga kapatid ay walang salitang Sabat na nakalagay. Ang sabi lang ay rest. There remaineth therefore a rest to the people of God. May natitira pa raw pong isang pamamahinga para sa bayan ng Diyos. Sa Tagalog Bible ay ganito yung pagkasabi: may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Meron pong dagdag sa Tagalog Bible mga kapatid, ang sabi ay pamamahingang Sabat. Yan po, nabanggit na po yung salitang Sabat, na ito po ay ukol sa bayan ng Diyos. At atin pong pag-aaralan ng mabuti kung ano ba itong pamamahingang Sabat na ito na natitira ukol sa bayan ng Diyos. Sa salitang Grego, itong rest po dito mga kapatid ay sabatismos. Ang ibig sabihin po ng sabatismos ay the repose of Christianity as a type of heaven. Rest. Yan po ang sinasabi rito. Ito raw po ay kapahingahan ng sangkakristyanuhan bilang type o simbolo ng langit.
Sa makatuwid mga kapatid ay meron pong mas malalim na kahulugan. Ito pong pamamahingang tinutukoy dito. Ito po ay hindi lamang tumutukoy sa pamamahinga sa ikapitong araw, kundi ito po ay merong mas malalim na kahulugan na dapat nating maunawaan. Kaya nga ang tanong, yun po bang mga Israelita na nangingili ng Sabat sa lumang tipan, sila po ba ay nakapasok sa kapahingahan na tinutukoy ni Kristo? Na yun ay ang kapahingahang ito na binabanggit dito sa Hebrews chapter 4 verse 9. Basahin natin ang context ng talatang ito. Dito po sa Hebrews chapter 4 verses 1 to 11. Ganito po ang sinasabi. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Sapagkat tayo nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon, gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito, tungkol sa ikapitong araw, at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kaniyang mga ginawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. At ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi na nga pasok dahil sa pagsuway. Bigyan muna natin pansin itong sa verse 6. Ang sabi rito, yun daw pong mga pinangaralan ng mabuting balita nung una, ibig sabihin yung mga Hudyo, hindi po sila nakapasok doon sa kapahingahan ng Panginoon dahil daw sa pagsuway. Ano ba yung tinutukoy na pagsuway dito? Ang sabi po sa English ay unbelief. Ibig sabihin yun pong kawalan ng pananampalataya, yan po ay isang pagsuway mga kapatid. Sa makatuwid yun pong mga Israelita noong una, napangaralan din po sila ng Ebanghelyo o mabuting balita patungkol po sa kaligtasan. Kaya lamang hindi sila nakapasok sa kapahingahan na ipinangako ng Panginoon sapagkat sila po ay hindi nagkaroon ng pananampalataya. Yan po ang sinasabi dito, no? Ipagpatuloy po natin. Sabi sa verse 7 hanggang patuloy, ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi na ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Sinasabi rito mga kapatid na yun pong araw na itinangi ng Panginoon, ang sabi rito, ay muling nagtangi siya ng isang araw. O isang araw na naman, yung binanggit po dito. Meron po siyang itinanging isang araw. At ano po ang sabi? Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi na ng una. Ibig sabihin, may kinalaman pa rin sa una. Ngayon, kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Bakit po huwag raw papagmatigasin ang ating mga puso kung ating marinig ang kanyang tinig? Ang sabi rito sa verse 8, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Verse 9, may natitira pa ngang isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Dito po mga kapatid ay meron pong pamamahingang sabat na natitira ukol sa bayan ng Diyos. Pero dun sa verse 8 ay meron pong binanggit na
kung ibinigay na raw po ng Panginoon sa kanila, o kung ibinigay na raw ni Josue sa kanila yung kapahingahan na yon, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Ibig sabihin, merong kapahingahan na ipinangako para sa Israelita noon, pero hindi sila nakapasok doon dahil sa pagsuway. Bagaman sila po'y nangingili na ikapitong araw na Sabat, pero hindi sila nakapasok doon sa kapahingahan na ipinangako ng Panginoon sa kanila. Para sa atin naman na nabubuhay sa huling panahon, hindi na tayo doon sa panahon ng mga Hudyo na naglalakbay doon sa ilang patungo sa lupang Kanaan. Sa atin naman po mga kapatid ay meron pong pangako na ibang araw. Ano ang sabi rito? Ano sabi doon sa verse 8? Sapagkat kung ibinigay na sa kanila ni Josue ang kapahingahan ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Ibig sabihin, merong ibang araw na ipinangako. Aalamin natin kung ano ba yung tinutukoy ng context na ito. Ibig bang sabihin, merong ibang araw ng pagsamba? Hindi po yun ang ibig sabihin nito mga kapatid. Sapagkat yung pahingilin ng Sabat, yan ay nananatili mula pa noong unang panahon hanggang sa panahon natin ngayon ay umiiral po ang pahingilin ng araw ng Sabat na ikapitong araw ng sanglinggo. Yun pong araw ng Sabado yun. Pero bukod doon sa pangingilin ng ikapitong araw ng Sabat na yan, meron pong sinasabi rito na kapahingahan na ipinangako ng Panginoon para sa mga tao na mananampalataya. Kasi yung mga Hudyo na pinangaralan noong una, hindi sila nagsipasok doon sa kapahingahan na ipinangako ng Panginoon. Bagaman sila nangingilin na ng Sabat, Sa ating panahon naman, ay maaring tayo nangingilin ng Sabat, pero pwedeng hindi tayo makapasok doon sa kapahingahang yun na tinutukoy po ng Panginoon, Yung sinasabi nitong pagkatapos ang ibang araw. Meron pong ibang araw, ibig sabihin ibang kapahingahan ito. Iba ito doon sa kapahingahan na ipinangako sa mga Israelita na doon na hindi po sila nakapasok. Ngayon sa verse 9 ang sabi ganito, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Yan, ito pong Sabat na ito ukol sa bayan ng Diyos. Ito ang context nito ay sa panahon na ni Apostol Pablo o ng mga alagad. Ito po ay sa panahon na ng Christianity. Kasi yung bansang Hudyo na pinangaralan ng mabubuting balita noon, hindi sila nakapasok doon sa kapahingahan na ipinangako sa kanila ng Panginoon. Sa Christianity naman po mga kapatid, meron pong pamamahinga na ipinangako na sabi rito, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ano itong Sabat na ito? Atin pong nabanggit kanina na itong Sabat na ito o itong rest na ito, itong kapahingahang ito, sa Greek word ay Sabbatismos. Ibig sabihin po ng Sabbatismos ay repose of Christianity. Ito po yung heavenly rest. Yan po yung makalangit na kapahingahan mga kapatid. Bakit hindi nakapasok sa kapahingahan yung pong mga Hudyo noon? Dahil sa katigasan ng ulo. Ano ba yung kapahingahan na ipinangako sa kanila? Ayun pong earthly Canaan. Yun po yung ipinangako sa kanila, yung promised land. Hindi sila nakapasok doon bagaman sila nangingili ng Sabat. Hindi nila naranasan yung tunay na kapahingahan. Meron nga silang nararanasang weekly na kapahingahan, pero hindi nila nalaman kung ano ba yung layunin ng Panginoon sa pagbibigay sa kanila ng Sabat. Hindi lang ito yung sa physical na kapahingahan, kundi yung pagkaalipin mula sa Ehipto at mula sa kasalanan. Alam natin na mga Israelita po inilabas ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto, at sila po ay dadalhin niya patungo sa lupang Kanaan o lupang pangako. Kaya lamang dahil sa katigasan po ng ulo ng mga Israelita, hindi po sila nakapasok doon sa kapahingahang yaon na tinutukoy dito sa Hebrews chapter 4 at maging sa chapter 3. Yan po yung kapahingahan na hindi nila napasok mga kapatid. At maging yung pangakong kaligtasan na nakapaloob doon ay hindi po
napasok o hindi nakamtan nitong mga Israelita na napahamak po doon sa ilang, maliban na lamang doon sa talagang mga mananampalataya. Pero ang pinag-uusapan dito na talagang hindi nila literal na naranasang kapahingahan, yun pong pagpasok sa earthly Canaan. Ibig sabihin yung majority ng mga Israelitang nagmula doon sa Ehipto, yung mga pinalaya ng Panginoon mula doon, hindi sila nakapasok sa Kanaan, maliban na lamang po doon sa mga anak na sa paglalakbay. Pero yung mismong mga naglakbay mula sa Ehipto ay sina Josue at Caleb na lang ang nakapasok po sa Kanaan. Pero yung tinutukoy ditong day, ibig sabihin yung kabuuan ng Israelita, hindi po nakarating kaagad doon sa lupang Kanaan, nangamatay na nga sila. Ano yun pong karamihan, maliban na lang dito kay Josue at Caleb na silang nakarating doon po sa pangakong kapahingahan. Dahil doon po sa Egypt, sila po ay walang kapahingahan, alipin sila doon. Doon naman sa wilderness, sila po ay naglalakbay. So wala pa ring kapahingahan na masasabi, ano? Bagaman sila po ay merong pamamahingang sabat na ibinigay ng Panginoon sa kanila, pero yun pong kapahingahan na pagsettle doon po sa lupang Kanaan ay hindi po nakamtan ng mga Israelitang mismong inilabas mula doon sa Ehipto. Yan po mga kapatid. Bakit sila hindi nakapasok doon sa kapahingahang yaon? Dahil po sa katigasan ng ulo. Kaya sa panahon naman natin ngayon ay paano tayo makapapasok doon po sa kapahingahan na ipinangako ng Panginoon para sa mga Kristiyano. Yun po yung heavenly rest, mga kapatid. Paano natin yan mararanasan na tayo po'y makapasok dyan? Paano natin matitiyak yun pong, o paano natin makakamtan yung katiyakan na tayo po'y nakapasok sa kapahingahang yaon? Bagaman merong mga namamatay na, pero ano yung assurance na sila'y nakapasok sa kapahingahan ng Panginoon? Yan po ang atin pong aalamin sa patuloy nating pag-aaral. Dito sa verse 10 hanggang 11, ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kaniyang mga gawa. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Yung pagsuway dito, unbelief, ang translation sa English, mga kapatid. Ngayon, nakakapagtaka itong kapahingahang ito. Sabi, magsikap tayo na magsipasok sa kapahingahang yaon. Sa English, yung magsikap ay labor. Let us labor therefore to enter into that rest. Kakaibang kapahingahan po ito, mga kapatid, kasi bibigyan ka ng kapahingahan, pero bago mo makamtan yung kapahingahan, ang sabi rito, let us labor therefore to enter into the rest. Bago daw po tayo makapasok doon sa kapahingahang yaon ay pagsikapan natin, ano? Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon. Ibig bang sabihin itong pagsisikap na ito ay tayo po ay magkakaroon ng kaisipan na salvation by works? Hindi po, mga kapatid. Ito ngang ipinapangakong ito ay kapahingahan eh. So hindi po ito salvation by works, mga kapatid. Ang pahingilin po ng Sabat hindi po salvation by works. Ito po ay salvation by rest. Kaya mamaya mababasa natin yung mga magagandang passages tungkol dyan kung paano natin higit na maunawaan ang context nitong Hebrews chapter 4. Ano ho? Ngayon, basahin rin natin ang nakasad sa Hebrews chapter 3. Dito sa verses 7 hanggang 15, tapos 17 to 19. Ganito po ang sinasabi. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang, na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin at 40 taon na nangakita ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi,
Laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakikilala ang aking mga daan. Ano pat aking sinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Ano po yung kapahingahan na yan, mga kapatid? Na hindi nila makakamtan? Yan po yung kapahingahan na pagpasok dun sa earthly Canaan. Hindi sila nakapasok doon dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Ipagpatuloy pa natin. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan, sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba yaong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kaniyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway. At nakikita natin na sila'y hindi nangakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ito po, mga kapatid, ang maliwanag na nakasaad po dito sa Hebrews chapter 3 verses 1 to 19, na ang dahilan kung bakit sila po hindi nakapasok doon sa lupang pangako na magiging kapahingahan nila, ay dahil po sa kanilang kawalan ng pananampalataya. At kapag ang tao po'y walang pananampalataya, walang tunay na pananampalataya, ang tao po hindi magkakaroon ng bunga ng pananampalataya. Hindi po magkakaroon ng bunga ng banal na espiritu. Kaya, mga kapatid, ang dahilan kung bakit ang mga Israelita ay hindi po nakapasok sa earthly Canaan, kahit na sila'y masunurin na, kumbaga, kahit na sila'y nagsasabing sila'y sumusunod sa kautusan ng Diyos, at sila'y nagtatatag ng kanilang sariling katuwiran, sila'y gumagawa ng mabuti, nangingilin sila ng sabat at iba pang mga pagsunod sa utos, kagaya ng Pariseo na sumamba sa templo na nanalangin, yung sa Lucas 18, kanyang ipinagmalaki ang kanyang mga good works, pero hindi siya nakapasok sa kapahingahan ng Panginoon. At kung ang pag-uusapan naman ay doon sa wilderness, yung kapahingahang ipinangako doon, ayun pong earthly Canaan. Yung mga Israelita po ay hindi nakapasok doon dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang basahan na rin ng kaligtasan noon at yun pong katuparan ng pangako sa kanila ay pananampalataya po. Ang problema sa mga Israelita, hindi po sila nagkaroon ng tunay na pananampalataya. Ang kanilang kaisipan, sila po'y maliligtas sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Kaya sila po'y hindi nakapasok sa kapahingahan na ipinangako ng Panginoon. Ngayon ay babasahin natin ang nakasaad dito sa Adventist Review and Sabbath Herald, May 12, 1903, page 10, paragraphs 1 to 3. Ang sabi po ay ganito: The last message of the gospel is to fear God and give glory to Him and to worship Him as the creator of the heavens and the earth, and the sea and the fountains of waters. To give God glory is to keep His commandments. Compare Ecclesiastes chapter 12 verses 13 to 14 and Matthew chapter 5 verse 16. So, here in giving glory to God as the creator of the heavens and the earth and sea, we have unmistakable reference to the Sabbath, which is the memorial of that work. The last proclamation of the gospel makes the Sabbath of the Lord very prominent, because the Sabbath of the Lord means perfect rest and trust in the Lord,
and that must be the condition of those who are prepared for His coming. Keeping the Sabbath of the fourth commandment does not mean salvation by works, but salvation by resting in the Lord. Napakaliwanag po ng passage nito mga kapatid, na sa pangangaral po ng Ebanghelyo na binabanggit sa Apokalipsis, Kapitulo 14, talatang 6 hanggang 7. Yun pong pangangaral ng Ebanghelyo doon mga kapatid, ay meron pong kasamang pagbibigay kalulhatian sa Diyos. Ibig sabihin, ayun po yung pagsunod sa utos ng Diyos. Ang sabi nga doon sa binanggit dito, so here in giving glory to God as the creator of the heavens and earth and sea, we have unmistakable reference to the Sabbath, which is the memorial of that work. At doon sa mas nauna pang pangungusap, sabi rito, to give God glory is to keep His commandments. Upang atin daw luwalhatiin ng Diyos, ay kailangan nating sundin ang kanyang mga utos. At dito po, yun pong kaugnay doon sa worship na tinutukoy, ay yun pong pagsamba sa tunay na Diyos sa kanyang banal na araw, araw ng Sabat, ikapitong araw ng sanglinggo. At sinasabi rito, ang huling pangangaral ng Ebanghelyo ay nagsasaad na ang Sabat ng Panginoon ay napaka mahalaga, dahil ang Sabat ng Panginoon ay nangangahulugan ng sakdal na kapahingahan at pagtitiwala sa Panginoon. At yaon ang dapat na maging kalagayan ng mga naghahanda para sa kanyang pagbabalik. Ang paingili ng Sabat ng ikaapat na utos ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan sa pamagitan ng mga gawa, kundi kaligtasan sa pamagitan ng pagpapahinga sa Panginoon. Napakaliwanag po nito mga kapatid, Kaya nga, tayo po'y nangingili ng Sabat, hindi para tayo ay gagawa ng ating kaligtasan, sapagkat si Kristo po ang gumawa ng ating kaligtasan. Maging sa panahon po ng paglikha sa mundong ito, wala tayong naging ambag sa creation ng sanglibutang ito. Tayo po ay created being, mga kapatid, or created beings. Wala po tayong ambag. At doon sa pamamahinga na ginawa ng Panginoon at itinuro niya sa atin na atin ring igalang at atin pong alalahanin, ay hindi po sinasabi ng Panginoon na tayo meron pang kailangang tapusing gawin, sapagkat ginawa na ng Panginoon ang lahat sa panahon ng paglalang. Ngayon, sa panahon naman ng pagliligtas o itong sa redemption or salvation, ang kaligtasan po ng tao, ito po'y ginawa ng Panginoon. At meron pa siyang ipinagpapatuloy na gawaing pagliligtas. Pero yung kaligtasan na doon po sa krus ng Kalbaryo ay ginawa na niya. Wala tayong idadagdag doon. At doon naman sa kaligtasan na patuloy niyang ginagawa, wala pa rin tayong ambag doon. Iba po yung tinatawag na gawa ni Kristo, iba rin yung gawa natin. Yung gawa natin ay unmeritorious. Yung gawa ni Kristo, yan po ay meritorious. Kaya from the beginning until the end, yung gawa ni Kristo, wala po tayong ambag dyan mga kapatid. Kaya huwag nating iisipin na sa pangingilin po natin ng Sabat, tayo ay nakikiambag sa kaligtasan. Wala po tayong ambag mga kapatid. Yung ating cooperation na kung saan ay nahayag sa pamagitan ng ating pangingilin ng Sabat ayon sa utos, ito po ay hindi karagdagan doon sa kaligtasan na iniaalok ng ating Panginoon. Yun po ay pagsunod lamang sa kalooban ng Diyos. At dahil tapos na nga yung ginawa ng Panginoon na pagliligtas doon sa krus ng Kalbaryo, at maging sa ngayon ay siya'y gumagawa, ano po ang dapat natin gawin? Tayo po'y dapat magpahinga sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga nitong Sabat upang maunawaan po natin ng tama ang Ebanghelyo. Sapagkat kung tayo po'y mangangaral ng Ebanghelyo na hindi po natin naunawaan ng tama yun pong Ebanghelyo, ay baka tayo po ay magsikap na makamtan ang kaligtasan sa pamagitan po ng ating mabubuting gawa.
yan po ay taliwas sa turo ng Biblia, sapagkat tayo po'y iniligtas at ililigtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya, at tayo po'y kanyang tinutulungan na maligtas sa pamamagitan ng kanyang paggawa sa atin pong kalooban. Kailangan din nating makipagtulungan, pero yung ating tinutulong na yun po ay hindi ambag doon sa kaligtasang yon. Kaya yun yung sinasabi rito, let us therefore labor to enter into that rest. So yung pag-labor natin o yung ating pagsisikap, yung labor kasi doon ay magsipagsikap daw tayo, ano? Yung ating gawa na pagsisikap, mga kapatid, hindi po yan meritorious. Ano ho? Kaya yung sinasabi doon tayo magsikap, ibig sabihin tayo po'y makipagtulungan sa ating Panginoon na tayo po'y magsipasok sa kapahingahang yaon. Pero doon sa kanya pong ginawa na pagliligtas, wala na tayong ambag. Ang kailangan lamang natin, mga kapatid, ay magpahinga sa ating Panginoon, at tayo po'y magtiwala ng lubos sa kanya pong pagliligtas na ginawa para sa sangkatauhan. Ngayon ay atin pong ipagpatuloy ang pagbasa dito sa sunod na paragraph. The observance of the seventh day, on which God rested from all His work, means constant rest in Him. It is not merely on that day that we are not to do our own pleasure, nor to speak vain words, but every day. Ang sabi rito, mga kapatid, ang pangingilin ng ikapitong araw na kung saan ang Diyos ay nagpahinga mula sa lahat ng kanyang gawa, ay nangangahulugan ng patuloy na pagpapahinga sa Kanya. Kaya pag sinabing tayo'y nangingilin ng Sabat, ibig sabihin tayo po ay nagpapahinga sa ating Panginoon. Hindi tayo gumagawa ng ating kaligtasan. Nagpapahinga tayo. Gusto ng Panginoon tayo magpahinga. Hindi lang sa literal, kundi sa spiritual. Tayo po ay aasa sa pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya nga, huwag nating ipipilit na tayo magluto sa araw ng Sabat o anumang gawain na hindi sinasang-ayunan ng Panginoon, sapagkat ang layunin nga ng Panginoon ay maunawaan natin yun pong kahulugan ng tamang pahingilin ng Sabat, na ito po ay pamamahinga sa Panginoon. Hindi tayo gagawa ng anumang gawa na pang sarili. Ipagpatuloy pa natin ang sabi rito sa isa pang pangungusap rito. True Sabbath keeping means godliness all the week. Bagaman tayo po'y namamahinga, mga kapatid, sa ating Panginoon, pero hindi nangangahulugan yan na tayo po ay gagawa ng masama, ano? Kundi ang sinasabi rito, yun daw tunay na pangingilin ng Sabat ay nangangahulugan ng pagpapakabanal sa buong sanglinggo. Ibig sabihin, hindi lang ito sa araw ng Sabat na ikapitong araw ng sanglinggo, kundi ito po ay sa buong sanglinggo. Doon lamang sa araw ng Sabat ay atin pong ginugunita ng lubos ang tungkol po sa kapangyarihan ng Diyos bilang ating manlikha at tagapagpabanal. Dito naman po tayo sa sunod na passage. Dito po sa The Present Truth, Volume 12, March 19, 1896, page 183, paragraph 4. Ang sabi po ay ganito. Someone will say, you believe then in sanctification and salvation by works. Oh no, not at all. Do you not see any difference between working and resting? The Sabbath is not work, it is rest. Sabbath means rest. Salvation is by faith, and we are assured that we which have believed do enter into rest. And this is spoken with direct reference to the seventh day, the Sabbath of the Lord. Quoted from Hebrews chapter 4 verses 3 and 4. Tapos sa sunod pong pangungusap, ang sabi ganito, the Sabbath is a sign of sanctification and redemption by faith. True Sabbath keeping is perfect rest in God through Christ, the Creator and Redeemer. Napakaliwanag po na nakasaad sa passage na ito, mga kapatid, na hindi natin dapat isipin na yun pong atin pong pananampalataya
ay merong karagdagang paggawa na yung paggawa ay bilang complement doon sa kaligtasang ginawa ni Kristo. Hindi po ganun, no? Hindi po tinuturo ng banal na kasulatan na kapag tayo na nampalataya kay Kristo at magkakaroon tayo ng mabubuting gawa, ay iisipin na natin na yung good works natin ay parang bilang karagdagan doon sa ginawang pagliligtas ni Kristo. Hindi po ganun, mga kapatid, ano? Yun pong ating magawa, ito po ay hindi meritorious at hindi yan kailangan, o kumbaga hindi yan yung requirement para tayo maligtas. Pero talagang magbubunga ng mabubuting gawa ang taong merong tunay na pananampalataya. Napakaliwanag po nung binanggit dito, no? Do you not see any difference between working and resting? Sabi rito, nakikita mo ba ng malinaw yung pagkakaiba sa pagitan ng paggawa at ng pagpapahinga? Kaya sabi rito, the Sabbath is not work, it is rest. Yan, yun daw pong Sabbath ay hindi paggawa, kundi ito po ay pamamahinga. Sabbath means rest. Yan, ang kahulugan ng Sabbath ay kapahingahan. Salvation is by faith. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At sabi rito, and we are assured that we which have believed do enter into rest. Ang sabi rito, at tayo nakatitiyak na tayong nananampalataya ay nagsisipasok sa kanyang kapahingahan. Ibig sabihin, kung tayo po ay merong tunay na pananampalataya, meron po tayong katiyakan para sa buhay na walang hanggan. At tayo po magsisipasok doon sa makalangit na kapahingahan, mga kapatid. Kaya kahit na narito pa tayo sa lupa, pwede na nating maranasan yung tinatawag na heavenly rest. Kasi yan po ay pakikiayon sa ating Panginoon. Ano ho? Yun nga ang ibig sabihin ng sabatismos. Ano ho? Pakikiayon sa kalooban ng Diyos na atin pong ipinapangilin ng tama ang ikapitong araw na araw ng Sabado bilang Sabat ng Panginoon. At sa atin pong pangingilin nito ay dapat nating maunawaan ng mas malinaw o mas malalim na ang pangingilin ng Sabat ay hindi lang yung nagpahinga tayo sa atin pong mga gawain na tayo pumupunta sa simbahan, kundi ang dapat nating maunawaan ng higit ay ang ibig sabihin po nito ay nagtitiwala tayo sa gawa ng ating Panginoon na siya po ang ating tagapagligtas. Siya po ang gumawa ng pagliligtas para sa atin. At sa ikalawang bahagi ng pagliligtas, yung ating pakikipagtulungan, hindi po yan ambag o karagdagan doon sa biyayang kaligtasan. Yan po ay cooperation na unmeritorious. At dapat nating tandaan, tayo po'y nagpapahinga kay Kristo upang tayo po'y kanyang iligtas ng kanyang meritorious work. Kasi siya po ang finisher, at siya ang author and finisher of our faith, mga kapatid. Ipagpatuloy pa natin ang sabi rito, the Sabbath is a sign of sanctification and redemption by faith. Ang Sabbath daw po ay tanda ng pagpapakabanal at pagtubos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tunay na pangingilin ng Sabbath ay sakdal na pamamahinga sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo na siyang manlilikha at manunubos. At sabi sa verse 10 ng Hebrews chapter 4, bilang karagdagan dito, he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Yan, kaya dito po, mga kapatid, ay itinuturo yun pong tamang kahulugan ng pahingilin ng Sabat, na kung paanong ang Diyos ay nagpahinga mula sa kanyang mga gawa, ay gayon din po tayo na magpapahinga mula sa atin pong mga gawa. Ibig sabihin, tayo po'y aasa dun sa good works ng ating Panginoon bilang magliligtas sa atin. Pero hindi nangangahulugan yon na kapag tayo sumampalataya sa good works ng Panginoon o sa kanyang katuwiran, ay hindi na tayo magbubunga ng mabubuting gawa. Ano? Hindi po ganon. Ibig sabihin, kapag tayo po'y nagpahinga sa Panginoon, tayo po ay merong pasan. Meron tayong pamatok na pasan. Yun pong binabanggit sa Matthew chapter 11, verses 28 hanggang 30. Ano sabi ron? Magsiparito kayo sa akin, kayong mga nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin.
At bukod doon, ano ang sabi ron? Pasanin ninyo ang aking pamatok at kayo magkakaroon ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Kaya ibig sabihin yun pong kapahingahan na ito mga kapatid ay hindi nagbibigay laya sa atin na gumawa ng masama, kundi ito po ay nagtuturo sa atin na magkaroon ng kapahingahan sa Panginoon sa ating pong pagsunod sa Kanya pong mga utos. At kabilang ng itong Sabat bilang tanda ng pagpapakabanal. Kaya sabi dito, Sabbath rest is not salvation by works. Yan, inulit na naman, ano? Kaya binibigyan din po dyan na yun pong pamamahingang Sabat ay hindi po ito kaligtasan sa pamagitan ng mga gawa. Ipagpatuloy pa natin ang sabi rito sa paragraph 5. Instead of trusting the Sabbath upon an unwilling people, God says of those who do not believe Him, they shall not enter into my rest. He does not arbitrarily exclude any. All are welcome to come and share His rest. And all are invited, but faith alone can give the rest. And those who do not believe exclude themselves. To keep the Sabbath indeed is not to confer a favor on the Lord, but to rest in His love, to dwell in His presence, and to drink of the rivers of His pleasure. It is to be under grace in the fullest sense, namely, to receive not the grace of God in vain. Napakaliwanag po ng sinasabi rito, na kapag ipinapangilin daw natin ang Sabat, ang ibig sabihin nito ay, tayo po'y nagpapasakop ng lubos sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Hindi po itinuturo ng salita ng Diyos na kapag tayo nangingili ng Sabat, tayo ay nabubuhay sa pamagitan ng gawa o tayo nagsisikap na maligtas sa pamagitan ng gawa. Maling pananaw po yun. Ang tunay na konsepto ng Sabat, ito po ay salvation by rest. It is to be under grace in the fullest sense, ang sabi rito mga kapatid, upang yung biyaya ng Diyos ay hindi maging walang kabuluhan. Yan po ang ibig sabihin nito mga kapatid. Kaya sabi rito, kapag ipinapangili natin yung Sabat ng totoo, ito po hindi nangangahulugan na tayo ay nagbibigay ng pabor sa Diyos. Hindi po. Kundi ang sabi rito, tayo po ay namamahinga sa Kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, tayo po yung napapagpala kapag tayo po'y nangingili ng Sabat ng ating Panginoon. Hindi yung tayo ang gumagawa ng mga gagawin na mabuti para irekomenda sa Panginoon. Hindi po ganun mga kapatid. Kundi, sa pahingili natin ng Sabat, yun pong kabutihan ng Diyos, yung Kanyang biyaya, yun po ang ating pinangahawakan. At tayo nagpapahinga sa ating Panginoon sa pamagitan ng panampalataya sa Kanya pong ginawang pagliligtas. Ngayon ay ipagpatuloy pa natin dito sa yung mga mahalagang punto pang nakapaloob dito. Ang sabi rito, meron pong mga tao na hindi makakapasok doon sa Kanyang kapahingahan. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay hindi po namimilit. Yung ayaw ay hindi po niya pinipilit. At sabi rito, hindi sila magiging kabahagi ng Kanyang kapahingahan. Dahil, ano po ang dahilan mga kapatid? Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Wala silang pananampalataya na nagbubunga ng mabubuting gawa. Ibig sabihin yung kanilang pananampalataya ay hanggang sa paniniwala lang. Hindi po magsisipasok mga kapatid. O kung may pananampalataya pero yung kanyang pagsisikap ay makamtan ang kaligtasan sa pamagitan ng good works na sariling gawa, ay hindi po makakamtan pa rin yung kapahingahan na ibinibigay ng ating Panginoon. Dito po mga kapatid ay meron pang magandang passage. Dito sa Present Truth, November 4, 1897, page 693, paragraph 2. Ang sabi rito, only by faith, yan sa pamagitan lamang ng pananampalataya. By grace are ye saved through faith. The work of God is to believe. John chapter 6 verse 29. And since the work of God is finished and perfect, it is by faith that we enter into rest.
The Sabbath, therefore, is not a substitute for faith, but a sign of faith. Without faith, there can be no Sabbath keeping. For God says that the faithless ones cannot enter into His rest. Yan, sinasabi rito mga kapatid, na kung walang pananampalataya, ay hindi po maaaring magkaroon ng pangingili ng Sabat. Sapagkat sinasabi ng Diyos na ang walang pananampalataya o yung mga taong walang pananampalataya ay hindi po maaaring makapasok sa kanyang kapahingahan. At sa pa rito, whoever professes to keep the Sabbath of the Lord and yet does not fully and completely trust Christ for righteousness is playing at being a Christian. He has at best only a form of godliness without the power. We do not keep the Sabbath in order to be saved, but because we are saved. Rest in God is salvation, and they who do not know rest and peace in God through our Lord Jesus Christ do not know Sabbath keeping, even though they nominally rest on the last day of the week. The Lord gives His word for it, that they who truly keep His Sabbath shall delight themselves in the Lord. The Sabbath, therefore, God's Sabbath means joy in the Holy Ghost. Kaya nga doon sa Hebrews chapter 3 at saka chapter 4, ang sabi ron, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, ay huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Ibig sabihin, yun po ay ano? Yun po yung sinasabi rito na kapahingahan. Hindi lang yan doon sa literal na ikapitong araw na Sabado. Ano ho? Kundi ito po'y pamamahinga sa ating Panginoon na atin pong tinatanggap yun pong katuwiran ni Kristo. Hindi tayo gumagawa para tayo maligtas, kundi dahil ginawa na niya yung pagliligtas para sa atin, yun po ang ating sinasampalatayanan. Kaya nga sinasabi ng Biblia, for by grace are ye saved through faith. Yan po mga kapatid ang sinasabi. Kaya yung sinasabi rin dito sa passage ay tugma rin sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ho? Na kung saan ay tayo po'y nagpapahinga sa ating Panginoon kapag tayo nangingili ng Sabat. Kaya kung tayo man po ay nangingili ng ikapitong araw na Sabat pero wala tayong tunay na pananampalataya, ang sabi rito, ayan ho, tayo ay parang naglalaro lang. Ibig sabihin hindi natin naunawaan ng mabuti. Hindi natin seryosong naunawaan yun pong kahulugan ng Sabat. Kung wala tayong pananampalataya, lubos na pagtitiwala sa Panginoon, ang atin pong pagsamba ay parang forma lamang. Ito ay parang seremonya lamang, pero walang kapangyarihan. At sabi rito, hindi natin ipinapangilin ang Sabat upang tayo maligtas, kundi dahil tayo'y iniligtas. Ang pamamahinga sa Diyos ay kaligtasan. O rest in God is salvation. Yun pong pamamahinga sa Diyos ay kaligtasan. At sabi rito, and they who do not know rest and peace in God through our Lord Jesus Christ do not know Sabbath keeping, even though they nominally rest on the last day of the week. Kaya nga maliwanag po yung pagkasabi rito, ano? Nasabi rito, yun daw pong mga tao na hindi nagpapahinga o hindi nakakaalam sa kapahingahan at kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi nila naunawaan ang pangingili ng Sabat. Bagaman sila ay nag-aangkin na sila ay nagpapahinga doon sa huling araw ng sanglinggo. Kaya pwedeng sabihin natin, itinuturo natin yung proper Sabbath observance. Tayo hindi nagluluto sa araw ng Sabat, hindi namamalansya, hindi gumagawa ng ano pa mang mga gawain na pang ordinary days. Kahit na ipinapangili natin ang Sabat ayon sa utos, pero kung hindi tayo nagkakaroon ng tunay na pananampalataya doon sa katuwiran ng Panginoon na yun ang magliligtas sa atin, yun pong ating pangingili ng Sabat ay hindi tamang pangingili ng Sabat pa rin. Ano? Ang dapat nating maunawaan sa atin pong pangingili ng Sabat, kung bakit tayo hindi nagluluto sa araw ng Sabat, hindi tayo namamalansya,
at iba pang mga gawain, ginagawa natin yan hindi para tayo'y maligtas, kundi tayo po'y nananahan sa kapahingahan sa pagliligtas ng ating Panginoon. Pero dapat natin gawin yung ating bahagi. Hindi ibig sabihin na tayo'y nagpapahinga sa Panginoon ay tayo ay hindi nagagawa ng ating bahagi. Meron po tayong gagawin, yung sinasabing, let us labor therefore to enter into that rest. Pero yung labor na yon, hindi po yun yung meritorious. Inuulit ko, hindi po yun meritorious. Hindi po yun yung nagbibigay sa atin ng kaligtasan. At hindi rin yun yung nagbibigay sa atin ng pabor sa harapan ng Diyos. Wala tayong ginagawang gawain para ipresenta sa Diyos na maging kalugod-lugod sa Kanya o para magkaroon tayo ng pabor sa Kanyang harapan. Kundi tayo sa kabila ng ating pagiging hindi karapat-dapat, tayo po ang tumatanggap ng pabor ng Diyos, yung biyayang kaligtasan na tayo'y walang ambag doon. Kaya kung atin pong ipangingilin ng tama ang Sabat, ay lalo nating maunawaan yun pong biyaya ng kaligtasan na ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya ito po yung tamang kahulugan ng pangingil ng Sabat, mga kapatid. Kaya ngayon ay nais kong basahin ang huling passage bago po tayo manalangin. Ang sabi rito, sa Testimonies Volume 6, page 349, paragraphs 2 and 3. When the Lord delivered His people Israel from Egypt and committed them His law, He taught them that by the observance of the Sabbath, they were to be distinguished from idolaters. It was this that made the distinction between those who acknowledge the sovereignty of God and those who refuse to accept Him as their Creator and King. It is a sign between me and the children of Israel forever. The Lord said, wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations, for a perpetual covenant. Dito sa huling bahagi, ang sabi rito, as the Sabbath was the sign that distinguished Israel when they came out of Egypt to enter the earthly Canaan, so it is the sign that now distinguishes God's people as they come out from the world to enter the heavenly rest. The Sabbath is a sign of the relationship existing between God and His people, a sign that they honor His law. It distinguishes between His loyal subjects and transgressors. Yan po, mga kapatid, ang nakasaad sa atin pong binasa na nagbibigay sa atin ng magandang pagpapakahulugan o pagkaunawa tungkol po sa Sabat, na ito po'y tanda na kung saan yun pong mga anak ng Diyos na sumampalataya sa Kanya. Kasi tayo po, mga kapatid, ay nagiging anak ng Diyos sa pamagitan ng pagsampalataya sa ating Panginoon. At kapag tayo po ay naging anak ng Diyos sa pamagitan ng tunay na panampalataya, tayo po ay Kanyang inuutusan na ipangilin yung Sabat, bilang tanda na Siya po ang ating Creator and King, kagaya ng mga Hudyo, na yun po ang layunin ng Diyos na dapat nilang maunawaan. Kaya lang ay nabigo silang unawain iyon. Kaya hindi sila nakapasok sa earthly Canaan, yung pong mga naging matitigas ang ulo. Kaya para sa mga anak ng Diyos sa panahong ito, mga kapatid, ang sabi rito, yun pong Sabat ay tanda rin naman para sa atin bilang bayan ng Diyos, na tayo po ay Kanyang inilabas mula sa sanglibutan upang pumasok sa makalangit na kapahingahan. Yun po yung araw na tinutukoy doon, na bukod doon sa literal na 7th-day Sabbath, ay meron pong malalim na kapahingahan na ipinangako ang Panginoon. Yun pong kaligtasan at yun pong makalangit na bayan, na kung saan yun pong mga naligtas ay doon dadalhin. Kaya nga, doon sa mga taong nanampalataya at sila ay nakaranas na ng kamatayan, bagaman hindi pa sila dinala sa langit, sila po'y nagsipasok na sa kapahingahan na ipinangako ng Panginoon. Ganon din naman doon sa mga Hudyo, na sa kanilang paglalakbay
Sila'y naging tapat naman sa ating Panginoon, pero namatay na sila. Bagaman hindi sila nakapasok doon sa earthly Canaan, pero meron pong pag-asa ng kaligtasan yun. Yun pong heavenly rest. Pero sa karanasan nga ng buong Hudyo na nagmula sa Egypt, mga kapatid, ay marami po yung mga naging pasaway na hindi po nakapasok doon sa earthly Canaan. Yun po yung kapahingahan na ibinigay sa kanila. Sa atin naman po, yung heavenly rest, yun pong heavenly Canaan. Ibig sabihin yun pong kaligtasan na parehong kaligtasan lang din naman yan na ibinigay po sa lahat ng tao. Kagaya sa mga Hudyo noon, kaya lang sila hindi nakapasok doon dahil sa kawalan ng pananampalataya. Na ipangaral din sa kanilang ebanghelyo ayon doon sa ating binasa. Pero hindi sila nakinabang dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaya ganoon din po sa atin na pwedeng tayo po nahingilin ng Sabat pero hindi po tayo nakakapasok o maaaring hindi tayo makapasok sa kapahingahan ng Panginoon. Bakit po? Dahil baka sa pangingilin natin ng Sabat ay nagtatatag tayo ng ating sariling katuwiran na gaya ng binabanggit nga sa Roma Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 3. Ano ho? Yun yung naging problema ng mga Hudyo, mga kapatid. Kaya naway hindi po natin maranasan ang ganong karanasan na hindi makapasok sa kapahingahan ng Panginoon. At tandaan po natin, ang kapahingahan ng Panginoon, ito po yung godliness throughout the week. Hindi lang ito sa araw ng Sabado. Ito po ay pakikiayon sa Panginoon. Pagkakaroon ng ugali ni Kristo. Kaya nga, paano tayo magkakaroon ng ugali ni Kristo? Tayo po'y sasampalataya sa kanyang katuwiran. Na yun po'y ibibilang na ating katuwiran. At kapag ibinilang na ating katuwiran, ibabahagi rin naman sa atin bilang atin na ring katuwiran. Kaya tinatawag yan na katuwiran ng mga banal. Kaya kung maunawaan po natin ng malinaw ang ebanghelyo, ay atin pong ipangingilin ang Sabat ayon sa tamang kahulugan nito, na hindi nito sinasalungat ang pagliligtas ng Panginoon. Hindi po ito salvation by works. Ang pahingilin po ng Sabat ay salvation by rest. Tayo po ay nagtitiwala, sumasampalataya sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya nawa po ay naunawaan ng bawat isa ang atin pong tinalakay na ito, na tayo po ay magkaroon ng tunay na kapahingahan sa ating Panginoon sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang tagubilin, na tayo po'y magpahinga sa kanya at atin pong kamtan ang kapahingahan na kanya pong ipinangako sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Ama namin ang tahanan po sa kitaasan ng mga langit, maraming salamat po sa mga mensahe namin pong napagbulay-bulayan sa oras na ito. Nawa ito po ay naunawaan namin ng mabuti, na ito po ay maikintal rin sa amin pong puso't isipan, at amin pong maisakabuhayan at maibahagi rin po sa mga taong hindi pa nakakaalam patungkol po sa kahalagahan ng Sabat. Hindi sa layunin kami gagawa upang kami maligtas, kundi kami po'y magkakaroon ng tunay na panampalataya na umaasa sa ginawang pagliligtas ng aming Panginoon Hesus. At kami po'y magkakaroon ng kapahingahan sa aming Panginoon. Naway tulungan po ang bawat isa sa amin, lalo na po ang mga naikinig. Naway nabuksan po ang kanilang puso't isipan, at naway kamtan rin nila ang tunay na kapahingahan. At bawat isa po sa amin ay naway makaganap sa inyo pong kalooban, at ang kapahingahan inyo pong ipinangako ay matupad na po sa amin, na ito po'y amin pong maranasan. Hindi lang sa araw ng Sabado, kundi sa bawat araw ng buong sanglinggo. Ang kabanalan na po, ang katuwiran na po ng aming Panginoon Hesus ay maibahagi sa amin, at kami po ay maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan, hindi dahil sa aming mabubuting gawa, kundi dahil sa mabubuting gawa at katuwiran ng aming Panginoon Hesus. At naway ang bawat isa sa amin ay patuloy po ninyong pagpalain sa material na mga bagay at spiritual na bagay ayon po sa inyo pong kalooban, ayon po sa aming pangangailangan. At naway inyo pong patuloy na gabayan ang bawat isa sa amin pong mga panukala. Ito na po maging kasang-ayon na inyo pong banal na layunin. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin
Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig, mga minamahal na mga kapatid. At yun po, ang inyo pong lingkod, Brother Jimwell Gain, ay pansamantala pong magpapaalam. Ibalik po natin ang papuri at pasalamat sa atin pong Panginoon.